Dahil umano sa pangutya kaya nagsikap na makapagtapos ng pag-aaral sa high school ang lolo na ito sa Napti, Batan, Aklan. Pangalan mo po? Nicolas Sokgang po. Ano yung naging inspirasyon nyo na kayo po ay matapos ninyo ang inyong pag-aaral sa high school? Ang inspiration ko po ay makapagtapos ako ng high school. Parang madagdagan ko yung akong quality of education sa ako niya. Kasi kung waka tinapos sabi ay ginatiya-tiya ka nanda. Hindi ko wakapat play sa mga professional, waka itkuan. Pirmi ka na sa dagom. Na out of place, parang wala kang lugar, parang ganyan. Na-experience niyo mo ron, kagawad? Oo, na-experience ko lang. Kasi parang dadawon ka nanda kung waka quality ko tinunan niya kuan. Malay may high school ako nga junior, ay nagagamit naman ko namat. Kaso hindi sa pasyente. Dapat magtapos yun na magtapos kita. Oo. So ngayon po na natapos kayo ng senior high school, may plano pa ho kayo magpatuloy ng college? Opo. Gusto ko kung may mag-offer sa akin ng gobyerno na may scholarship na maging abogado ako, magtaon ako ng abogasiya. Pwede? Pwede pa. Ay, walong 8 years naman yata, 10 years. 10 years, Oo, 10 years ay 74 years old pa lang ako ngayon. Opo. Natawo ikaw anong bugan? 1951. 1951, oo. 1951. Sa pag-aaral mo po, ano ang mga karanasan nyo? Mayroon ding bang time na dahil sa edad ninyo ay na nabubuli kayo? Oo, maraming challenge sa'yo kung matanda ka na pala. Tulad ng ano po? Kung minsan ay nasiskwelahan ako ay sinasabihan ako na kung saan ka nasabi niya magtanda, doon ka na mga nag-aaral. Sabi ko, wala lang akong gusto ko lang makatapos. Kasi pagka nakakahiya kung hindi ka makatapos, mas lalo ka kung hindi ka nakatapos, lalo kang mahiya. Ano ang nararamdaman ninyo tuwing kayo ay pinagsasabihan ng mga ganyan? Ay, okay lang sa akin. Yan ang ano ko yun ang destiny ko eh. Wala akong magagawa eh. Yan dyan sa tao kasi, marami kasing klaseng tao. May mabuti, may nakakakon sa'yo, gusto niya, siya ang mababaw sa'yo. Dahil siya ikaw ay walang aral. Okay lang. Yan, nagtapos matagal ikaw dati junior high school? Junior high school sa Kalanchaw Institute. Anong year? 1974 ang ano ko. 1974. Ang journey ko 30 years ang journey ko bago ako padayon na naman ng senior high school kasi naranasan ko kasi nung araw pobreng-pobre kasi kami. Ang tatay ko ay fisherman lang. Ang nanay ko ay housewife lang. Nananaba lang. Ay nagtitiis kami kumain ng mais na bigas. At saka kung mag-aral kami, punta kami sa Batan Elementary School, nagbabaon kami ng kanin na walang ulam yan. Tuyo lang at saka langis. Mantika. So yun po, kayo ay ilan po ang anak ninyo ngayon po? 6 po. 6. So ang mga anak ninyo ay pinag-aral nyo muna tapos ngayon ikaw rin Opo, pinag-aral ko. Pero ang babae ko, nagtapos siya ng accountant. Kasi babae siya. Ang lalaki, wala na, hanggang high school lang sila. Isa lang nakatapos. Isa lang, oo. Isa ang nakatapos. Sabi ko, sumikap akong magtrabaho sa ibang bansa para makapag-aral kayo. Hindi pa rin nila ginamit yung yung pagtrabaho ko sa ibang bansa. Sumikap sa bansa. Ilang taon ka sa ibang bansa po? Ako nipunin 15 years ako na 15 years. Saang bansa ho ito? May sa Libya, may sa Saudi, may sa Emirates, may sa Malta pa ako Malta sa Europe. Anong trabaho ito tayo? Refrigeration installation sa hotel. Sa mga hotel, electrical. Sa swimming pool technician. Sari. Ano lang kung gusto ko pasukin ng mga illegal ay ayaw ko lang kasi illegal yan parang masurvive ko lang yung mga anak ko sa pag-aaral. Ayaw talaga. Hindi talaga na Hindi ayaw talaga nila kahit maraming pera. Ay ako pumunta ko sa eskwelahan, yung chinilas ko, minsan, bitas, bagian. Ay, wala tayong magawa eh. Sa ngayon na po yan, sa ngayon na? Sa ngayon, naka-Adidas na ngayon ako. Siyempre, pagtapos na pagtapos na eh. Naka-Adidas na ikaw? Oo. Yung aratay, yung Cristo, scrapan ninyo? Scrapan to, yan ang call center ko po. Call center ko po yun.
Call center. Dahil ang pinakabahay ko lang to. Apa. Sa father ko to, kasi ako lang nagmana. Pero may bagay kagit imotay nga. Ito bagong building, pagtapos ko na. Nung nagtapos na ako, may building na ako katong pinagawa. Doon sa kabila. Kasi kung wapa ko nagtapos, wala akong bahay. Tinapos mo na. Kung tinapos ko na, yun, mayroon ako. Simula na ngayon ako sa bagong bahay naman dyan. Ano yung mensahe ninyo sa mga tao na dati tumutulig sa iyo dahil sa katandaan mo ay nag-aral nga ikaw? Ay sana magbago na sila. Huwag na sila wag na sila bubulihin yung mga walang pinag-aralan. At saka yung yung walang aral ngayon, mag-aaral na kayo, magtapos na kayo kasi importante yan. Walang hadlang yan. Ako maraming obstacle na sa akin. May pandemic, may COVID, may El Nino. Kasi El Nino ngayon, hindi ka pwede makapunta sa eskwela kung mainit. Makukulap sa talaga, basing mga bata ngayon. Kaya ako matanda pa dapat ay mag-blended ka lang, mag-module. Yun lang ang ginagawa ko. Kumusta naman pakisama mo sa mga classmate mo? Oo, okay lang. Okay naman Wala, ako nga. Tinuturuan mo daw sila palagi. Tinuturuan, magdrama-drama kami sa school Ako pa ang nilang pinaka-father. Kag nag-in-English ka daw sa school? Ayun, siyempre, natural. Basta sa school ka, dapat ay mga salitang official salita ka, yung official na wika. Kasi sa school lang ka talagang English talaga mo ganit. Depende sa subject. Ay, baski ng Tagalog basta kailangan mo mag-English English ka. Kasi 15 years din sa abroad Ay mas mas pihit ako mag-Bisaya kaysa English. Mas kabisado ko yung English kaysa Tagalog. Message ka sa mga estudyante. I would like to deliver, express my message to our classmates and all those who are not finished yet for study, graduate, you must to continue or sumikap kayo ng masumikap malayo pang journey nyo. Dapat magtapos kayo. Thank you very much. Assalamualaikum. Wala barakatuh. Wala pong sagabal sa kanya, gusto niya talaga makapag-aral po. Makapag-aral po siya ng makatapos po siya sa Imo siya talaga nung nag-prosge Oo, para siya po, oo. At saka masipag yun. Talaga yung gusto niya kasi yung mga iba niyang yung anak ng iba hindi nakatapos kaya siya talaga nagpursige po. Oo, nagpursige pag-aral. Ano ang mensahe ninyo ho sa inyong mister? Mensahe ko po sa kanya yung pagbutihin niya yung pinag-aralan niya senior highs para maka naman sa ibang mga kabataan. Opo. Tsaka yung kahit kasing iba matanda na hindi na gusto hindi na sila pwede mag-aral kahit matanda na raw sila. Marami silang mga alibay na ganito, ganon. Nagaligoy yung Opo, naninigarilyo na kabatang-bata pa, nagiinom. Kaya yun pa ang kaya si mister ko po lang ang nagsumikap na talaga makatapos itong senior high school sa Naptip po integrated. Yung pangbaonan na pagto sa school, kinangano na. Sino po si mister ko? Mister mo. Ay wala naman po kahit minsan. May motor naman Opo, may motor po siya. Yung time na nagsabi siya sa iyo na gusto niyang tapusin ang kanyang pag-aaral, ano po ang unang naging reaksyon ninyo na tanggap agad ninyo na nag-okay ka agad ho kayo? Or? Opo, sir. Wala pa akong basta sabihan ang ko sa kanya, magtuon ka ng mayad para makatapos ka ng senior high school. Opo. Kahit umuulan nga po yun, talaga siya, hindi siya, masipag talaga yun, sir. Kahit sa trabaho na sa bahay ninyo. Opo, sa sa barangay kasi dahil rin po yun nag-senior nagkagawad po siya. Opo, nagkagawad po yan sa barangay Sungkulan po. Kahit anong trabaho niya, wala siyang basta kaya niya lang po. Ay yung isa po nga ninyong mga kasama niyo din sa sa radio ay nandoon nga inahanap po siya kanina. Ito po siya sa tangki, nagpala. Opo, ay 74 years old na po siya. Pero
parang ano pa lang ano pa naman siya sa Nagabarita ba siya pagtatrabaho. doon sa Facebook? Opo, oo. Pag may mga assignment siya, may mga project siya sa school, ginagawa niya rin dito, nakikita Opo, ninyo? oo, sa ano po, yung sa module niya. Oo. Opo. Siya rin nagkasagot or ikaw po? Siya rin, inaano niya lang, yung binabasa niya talagang ano, mabuti po. Kasi di ba sa mga nanay ang mga nagkasagot minsan? Opo. Oo, sa mga estudyante po. Opo. Ay paano pag kayo dalawang mag-asawa, hindi kanya sinasali? Siya na lang po. Lalo na hindi ako masyado nakakaano. Nakakakita? Oo po. Ayun. Nanay, maraming salamat po. Ano nga po, Nay, ang kumpletong pangalan niyo po? Unisukgang po. Si Nanay Unisukgang. Opo. Asawa po siya ni Tatay Rudy. Jaw Nicolas Sukgang. Ayun. Salamat po ng marami po. Okay, Kami sa wala kumpleto. pong problema, sir. Ayun, sige po. Marami ding salamat sa inyo pag sa amin dito pagpunta sa inyo sa aming bahay. Aha. Sige. Ma'am, naging estudyante niyo po si Tatay Rudy. Ano po ang mga experience niyo po dito sa Madami sir. Naging estudyante ko po siya nung nagtuturo pa ako sa private school sa Kalanchaw Institute. So all throughout ng first kasi hanggang 1 sem lang siya dun sir. So nung nagtuturo ako doon, lagi naman siyang pumapasok sa school, tapos magaling talaga siya sir sa klase. Na nagpa-participate din siya, tapos naiingganyo niya yung mga kaklase niya na sumagot din o mag-participate din sa discussion namin. Opo. Hindi kayo nahirapan since na siya po ay paano nyo dinidil po si tatay sa bilang estudyante po ninyo? Medyo mahirap sir kasi syempre pagdating sa discussion, pagdating sa mga experiences sa buhay, mas madaming alam yung mga matatatanda, di ba? Pero syempre as teacher, nakikinig naman siya sir kung ano yung mga ini-impart ko na learnings, tinatanggap naman niya. Tapos minsan syempre dala ng katandaan, may mga bagay na minsan mali yung pagkakaintindi, pinapaliwanag din namin sa kanya pinapaliwanag ko rin sa kanya ng sa mas madaling paraan para mas lalo niyang maintindihan. Oo. Ano yung nag-inspire po kay tatay na magtapos siya ng pag-aaral po? Sabi niya kasi tinanong namin siya dati, sir, kung ano yung purpose niya, bakit gusto niyang mag-aral. So isa sa mga purpose niya kasi, hindi ko alam kung totoo yun kasi dati raw sir, kapag gusto mo daw na tumakbo, mahalal, sa kung ano man yung peso na gusto mo, dapat daw nakapagtapos. Si Tatay Joe naman po, nakapagtapos naman siya sa dating curriculum. Pero ngayon kasi is K-12, gusto niya daw maranasan kung ano yung feeling na mag-aral bilang isang senior high. So yun, gusto niya daw na makapagtapos. Doon pa siya sir nag-enroll sa Kalanchaw Institute. So hanggang 1 sem lang siya. Hindi na siya nag-enroll nung 2nd sem. Tapos that was 2018 sir or 2019. So nung 2022 nakapasok ako dito, nagulat ako na nandito na pala siya. Sabi niya gusto daw niya mag-enroll. Sabi ko tayo, nagkita pa rin tayo dito. Pero bago yan sir, bago ako dito nakapasok, kasi si tatay, electrician, ang pagkakaalam ko magaling siya sa kuryente, tapos nag-welding din siya, welder din siya. So naging magkaklase rin kami sir sa sa TESDA. Sa welding. Opo. Yung sa tapos hindi na kami nagkita, tapos nagulat ako nung nakapasok na ako dito, andito na pala siya, gusto niya daw mag-enroll. So kasi meron isang subject na hindi na offer doon, na ino-offer dito. That's why binalikan niya talaga yung isang subject. So dala na nga sir sa considering sa edad niya. So yung ginawa na lang namin with the help of our principal at ng ibang mga teachers is yung learning modality na lang na ginawa namin sa kanya is yung blended. Pero pag may mga importante talaga na kailangan niyang pumapasok naman siya. Like may mga meetings, examination, pagbibigay ng mga card, pumupunta naman siya. Yung mga kasama niya mga kaklase niya, mga ano ang usual na edad po?
16, 17, 18. Tapos siya ay 74. So paano naman ang samahan nila magkaklase? Okay naman, sir. Si tatay kasi, syempre medyo matanda na, tahimik. Pero yung mga kaklase niya, tinitreat pa rin siya with respect. Okay naman yung mga kaklase niya sa kanya. Ano tawag kay tatay? Ano tawag niyo po Minsan, kay tatay? minsan tatay. Pero pag sir, sa loob kami ng klase, tinatawag ko minsan, ina-address ko siya sa sa apelido o Suggang. Pero minsan syempre parang minsan nahihiya or nadudulas, natatawag mo ng tatay. Pero okay naman na sa kanya. Uncle. Tatay talaga. Walang lolo. Wala po. So, pag wala siyang assignment, halimbawa, paano mo siya dinidil? Oy, Mr. Nicolas, wala kang... Hindi, sir, pinagsasabihan. Dala ng katandaan na lang. Dala ng katandaan na, sir. Tay, sa sunod tayo, gawa ka ng assignment. Tay, kung... Hindi, sir. Kung hindi ka maintindihan, pwede ka naman magtanong. Or kung nahihiya ka sa akin, pwede ka magtanong sa mga kaklase mo. Opo. Hindi kayo natatakot kay tatay na Hindi. baka mamaya kung ganyan, na kumbaga na mahihiya ka sa kanya, na halimbawa mag-correct o Hindi, sir. Hindi Hindi naman, sir. Kasi mabait naman si tatay. Nag-accept naman si tatay ng talang gusto talaga niya Yes, matuto. sir. Ayun. Ma'am, Mabait ano po naman ang si mensahe ninyo sa mga iba pang mga kabataan ngayon at sa mga tatay din na gusto ring mag-aral? Sa ibang mga kabataan, kung si Tatay Nicolas nga ay nagawa niyang makapagtapos sa kabila ng kanyang edad, mas lalong-lalo na yung ibang mga kabataan na tumigil na sa pag-aaral. Maraming beses or chances na pwede pa silang pumasok para or pwede pa silang mag-enroll para matapos nila ang kanilang pag-aaral. Kasi nga po, naniniwala pa rin ako na hindi talaga hadlang ang edad kung gusto ng isang tao na makapagtapos. Gaya ni Tay Nicolas. Ayun. Maraming salamat po, ma'am. Kompleto mo pangalan, ma'am? Ma'am Carmen Dalida Silorio po. Kahit may edad na, hindi po hadlang ang edad na kung gusto talagang makatanggap ng diploma or katulad ni tatay sa edad niya, gusto niyang merong marating or makatanggap talaga ng diploma, patunayan sa kanyang sarili na kahit yung edad niya is ganun, kayang-kaya pa rin niya. No? Unlike sa mga kabataan, yung mga bata ba na kumbaga sayang kung ang mga panahon, kung may panahon pa, mag-aral silang mabuti. Opo. Ikaw mismo ang nakasaksi ng pag-akyat niya sa stage at pagsuot ng toga. Opo. Ano ang naramdaman mo, ikaw personally? Siyempre masaya ako, sir. Tapos kumbaga kahit nga yung keynote speaker namin kahapon, parang inacknowledge talaga siya. Si Sir Neil Carmen, na principal ng Batan Academy, tinawag talaga siya at saka inacknowledge na eto si tatay isang ehemplo na yung hindi hadlang ang edad na kung gusto mo talagang makapagtapos, kayang-kaya. Parang ganun po. Ako niya ginapaabot not only in NAPTE but throughout the municipality of Batan and the province of Baclan, kung sinuro na ila nga magtuon hay bukon it hindrance or edad tanan kami not only in NAPTE Integrated School but throughout the province of Baclan, specifically ro school, no, ro public schools, ay we are bound nga mag-accept ko mga tao nga pares karon nga gusto mag-eskwela.